Hello po, Boss J. Magandang gabi po sa inyo at sa lahat na nakikinig. Ako nga pala si Ryan, 33 years old, taga Mandaluyong. Normal lang po akong tatay, isang call center supervisor sa Ortigas at night shift ang trabaho ko. Ang misis ko naman, si Mika, HR sa BGC. Iisa lang ang problema namin nun, oras. Pareho kaming laging pagod. Pareho din kaming madalas wala sa bahay. At sa gitna nun, may isang batang naiipit sa schedule namin. Ang 7 taong gulang naming anak na si Dixie. Mahal na mahal namin siya, Boss J. Pero aaminin ko, dumating kami sa point na hindi na namin siya halos nakakasama. At doon nagsimula ang lahat. Sa opisina pa lang, ramdam ko ng guilt. Habang nagmo-monitor ako ng calls, nag-message si Mika. Han, si Dixie naiwan na naman kay Ate Susan sa kabila. Nag-aalaga rin kasi siya ng apo niya. Nahiya na ako. Alam kong pagod na si Mika. Pagod din ako. Pero hindi na namin to pwedeng ipagpaliban. Kailangan na talaga namin ng katulong sa bahay. Han, kailangan na talaga natin ng yaya. Hindi nakakayanin na kapitbahay lang lagi. Sige, pero ayoko nang basta kukuha lang tayo sa Facebook group ha. Ayoko nang hindi natin kilala. May nag-PM sa akin. Si Amy, naalala mo? Yung kumari ko dati, may kakilala daw siyang yaya. Maayos, matagal nag-aalaga sa pamangkin nila. Pwede nating pa-interview dito sa unit. Si Amy? Yung tiga-Samar? Oo, yung lagi mong binibiro na probinsya ng mga mangkukulam. Uy, wag ka nga, mabait yun. Wala naman kaming problema kay Amy noon. Masiyahin, mabait at lagi pang may pasalubong sa amin. Hindi namin naisip na yung rekomendasyon niya, yun pala ang pinakamalaking pagkakamali namin. Ryan, Mika, ito na si Mildred. Siya yung sinasabi ko sa inyo. Magandang araw po. Pasensya na po. Medyo nahilo lang sa biyahe. Pagkakita ko kay Mildred, mukha naman siyang safe. Morena, payat, pero malinis naman tignan. Nakaponytail ang buhok at simpleng blouse at maong. Yung aura niya, parang yung tipo madaling pagkatiwalaan. Hello po, Yaya. Ako si Mika, si Ryan, tapos si Dixie nasa kwarto nanonood ng cartoons. Salamat po sa tiwala. Kung kukunin niyo po ako, gusto ko po sana ako na rin ang tumutok sa assignment ni Dixie. Tsaka sa mga pagkain niya. Ayokong gadget lang siya palagi. Maganda pakinggan. Parang ideal yaya. Tinawag namin si Dixie. Mama, sino sila? Baby, this is Yaya Mildred. Tutulong siyang mag-alaga sa'yo ha. Hi Dixie, pwede pa tayong maging magkaibigan? Magaling ka pa magluto? Subukan ko mamaya. Sabi mo sa akin kung pasado ha? Napansin ko, hindi natakot si Dixie. Usually kasi pag bagong tao mahihain yan. Kumakapit kay Mika. Pero this time, parang comfortable siya agad kay Mildred. Akala ko good sign yon. Hindi ko alam, yun na pala ang unang red flag. Lumipas ang unang linggo at masasabi ko, okay naman si Yaya. Maagang gumigising, magaling magluto, at okay mag-alaga kay Dixie. Nagpapapicture pa kay Mika sa Viber habang nag-aaral si Dixie. Para kaming nabunutan ng tinik. May tumitingin na kay Dixie habang wala kami. Pero sa ikalawang linggo, may napansin akong maliit na pagbabago. Kumakain kami. Kumpleto kami sa mesa. Hi baby, kamusta ang araw mo? Anong ginawa niyo ni Yaya? Okay lang. Anong okay lang?
May natutunan ka ba? Siyempre naman, di naman ako tanga. Hoy, Dixie, hindi maganda yan. Bakit ganyan ka sumagot kay Papa? Sabi ni Yaya, hindi daw masama magsabi ng totoo. Kung naiinis ako, pwede ko sabihin. Di naman ako robot. Natigilan kami pareho ni Mika. Hindi dahil hindi pwede maging honest ang bata, kundi sa paraan ng pagkakasabi niya. Parang may nagturo sa kanyang kung paanong sumagot pabalik. At alam kong hindi yun galing sa mga napapanood niya. Isang umaga, nag-aayos si Dixie papasok sa school. "Oh baby, suot mo tong jacket, maulan ngayon. Ayoko magkasakit ka." Ayoko. "Anak, malamig sa classroom, suot mo na." Sabi ni Yaya, kaya ko mag-decide para sa sarili ko. Kung ayoko, huwag mong pilitin. Tumingin ako kay Mildred. Nasa gilid siya. Naghahanda ng baon ni Dixie. "Yaya, kayo po ba nagkasabi sa kanya niyan?" Sir, tinuturuan ko lang po siya maging independent. Kasi minsan, pag pinipilit, lalong sumasama ang loob ng bata. Hayaan niyo po, pag milamig siya, siya rin na maghahanap ng jacket. Hindi ko ma-explain. Pero ramdam ko. Parang dahan-dahang lumilipat yung authority namin ni Mika kay Yaya. At si Dixie, hindi na namin maabot katulad ng dati. Isang Sabado, wala si Mildred. Umuwi daw ng probinsya at may aasikasuhin. Kami ni Mika, naglinis ng kwarto ni Dixie. Normal naman sa bata na may mga doodles pero yung nakita namin, hindi normal. May mga drawing na parang mga taong nakapila. May malaking bilog sa dulo na parang mata. May bata sa unahan ng pila at may nakasulat sa gilid. "Susunod ka, makikinig ka, mahuhulog ka sa liwanag." Han, ano to? "Han, hindi ganyan mag-isip ang 7 taong gulang. Hindi sa ganitong wordings." Saan niya natutunan to? Sinong nagturo sa kanya ng liwanag-liwanag na yan? Natahimik kami pareho. Bumalik sa isip namin si Amy, yung taga-Samar. Lagi ang topic, may mga dasal sa probinsya, mga kwento ng grupo sa kanila. Nung una, kwelang kwento lang, pero ngayon, hindi na siya nakakatawa. Isang gabi, maaga kaming pinauwi dahil may system issue sa office. Pagpasok ko sa kondo, patay ang ilaw sa sala. Tahimik. Narinig ko may mahina at paulit-ulit na bulong mula sa kwarto ni Dixie. Hindi ko mag-gets lahat ng words, pero may mga salitang ilaw, mata, susunod, hindi sasagot, hindi lalaban. Dahan-dahan akong lumapit sa pinto. "Baby?" Pa? Nakita ko siya sa kama. May hawak na maliit na papel. Parang lumang punit na notebook. "Anong binabasa mo?" Wala. "Dixie, ipakita mo yan kay Papa." Sabi ni Yaya, secret naming dalawa to. Pag may nagsabi, magigalit daw si... Napatitig siya sa pinto ng kwarto ni Mildred. Para bang may takot. At doon ako kinilabutan. "Yaya Mildred, pwede po ba tayo mag-usap?" Opo, sir? "May pinapabasa po ba kayo kay Dixie na hindi namin alam?" Yung para maliit na tula? Pang-relax lang po yun, sir. Tinuro sa akin sa amin para makatulog ang bata na hindi umiiyak. Wala po masama dun. Kung gusto niyo, pwede ko po ipakita sa inyo next time. Diretso lang ang sagot niya. Parang wala siyang kaba sa muka. Pero ang hindi niya alam,
nakita na namin ni Mika kung anong uri ng tula ang meron kay Dixie. May pangalan pa ng anak namin sa dulo. Boss J, sa puntong to, pwede na kaming umatras. Pwede namin i-justify. Baka tradisyon lang sa probinsya, baka nag-overreact lang kami. Pero bilang magulang, kapag naramdaman mong may mali sa tingin ng anak mo sa'yo, kapag mas musunod siya sa ibang tao kaysa sa'yo, hindi ka pwedeng manahimik. Doon na namin naisip ni Mika, kailangan na namin makita ang totoo, kahit gaano kasakit. At dyan magsisimula yung garapon, orasyon, at gabi ng pagmulat namin. Wala na si Dixie sa tabi namin. Pagkatapos ng gabing nahuli kong may binubulong si Dixie, hindi na ako mapakali. Si Mika ganun din. Kahit pareho kaming pagod galing trabaho, hindi namin magawang matulog ng maayos. May pakaramdam kaming may nagbabago sa anak namin at hindi ito normal na face lang. At ang pinakamasakit, hindi kami ang sinusunod niya, si Yaya Mildred. Han, pwede ba nating gamitin yung Saturday? Wala si Dixie sa school. Papamalingki natin si Mildred. Paglabas niya, i-check natin ang kwarto ni Dixie. Ang dami na nangyayari na hindi ma-explain. Agree. Hindi ko na rin kaya magbulag-bulagan. Pero dapat normal lang kilos natin Baka may mapansin siya Hindi namin alam kung paranoid lang kami. Pero noong mga huling araw, napapansin namin si Mildred. Mas tahimik, mas observant. Parang lagi nakikinig sa galaw namin. Hindi nagsasalita, pero parang may sinusukat. Mildred, baka pwede ikaw muna mamalengke ngayon. Diyan lang sa baba para makapagpahinga ka rin mamaya. Sige po, ma'am. Bibili na rin po ako ng paborito ni Dixie. May listahan po ba kayo? Wala siyang alinlangan. Walang senyales na may duda siya sa amin. Paglabas niya, nagkatinginan kami ni Mika. Han, bilis sa kwarto ni Dixie. Pagpasok namin sa kwarto ni Dixie, para kami may hinahanap na hindi namin alam kung ano. Bookshelf, wala. Sa cabinet, wala rin. Tignan ko ang ilalim ng kama. May kahon, luma, kahoy. May ukit na mga bilog at linya. Parang mata na may luha. Sa loob, may maliit na garapon. May malapot na langis at may mga buhok at isang nakarolyong papel. Nanginginig kong bunuksan yun. Ang nakasulat, Sa isip ng bata, ako ang maririnig. Sa mata ng bata, ako ang makikita. Sa ngiti ng bata, ako ang masusunod. sa sulok ng papel, may malaking letra. D. Han, pangalan ni Dixie yan. Initials niya. Ano to? May ginagawa siya sa anak natin? Hindi ako makareact. Hindi ko ma-process. Pero sa puntong yon, hindi na kami naghahanap ng paliwanag. Alam namin, may ginagawa si Mildred kay Dixie at hindi ito normal na pag-aalaga lang. Dinala namin ang garapon sa admin office. Kunwari, may concern kami kay Mildred. Pinacheck namin ang CCTV na may audio sa hallway. Rewind, hanggang isang clip ang tumama. Sa CCTV, si Dixie, lumalabas ng kwarto. Halatang inaantok pa. Hawak ang kamay ni Mildred. Mga 3:00 ng madaling araw. Ay sir, akala namin nutusan niyo po. Nagpakita siya ng parang sulat na papel. Sabi niya ihatid niya lang daw sa baba yung bata sandali.
Hindi namin inutos yon. Hindi rin namin alam. At yung papel na pinakita, nawala. Hindi nila ma-retrieve. Pag-uwi namin, nagulat si Mildred na nagmamadali siyang bumalik sa kwarto ng bata. Parang may gustong kunin. Parang may tinatago. Pero dahil nahuli na namin ang kahon, walang natira. Sir, ma'am, nalinis pa kayo sa kwarto ni Dixie. May hinahanap sana ako. Anong hinahanap mo, Mildred? Ngumiti siya. Hindi sumagot. It was the first time na hindi ko siya nakita bilang yaya. Nakita ko siyang parang iba. At doon namin planong paalisin siya the next morning. Ang hindi namin alam, huli na pala ang lahat. Kinagabihan, normal ang hapunan namin. Adobong parang mas masarap kaysa dati. Sabaw na hindi ko pa natitikman. Pero after 20 minutes, bumigat ang ulo ko. Uminit ang tenga ko. Uminit ang paligid ko. Napatingin ako kay Mika. Pumikit. Parang hello. Si Dixie, nakayuko. Parang malalaglag. Tumayo si Mildred. Pumikit at may sinabi. Humimbing ka. Magpalupog ka. Sumama ka sa ilaw. Tumumba ako, Boss J. Tumumba rin si Mika. Ang huling narinig ko. Yaya, ayoko na po. Ayoko na. Tahimik lang, iha. Kukunin ka na namin. At nung nagising kami, wala na si Dixie. Wala na si Mildred. Wala si Amy sa lahat ng kontak. Lahat ng gamit ni Yaya, ubos. At ang pinaka nakakatakot, ang guard, yung admin, at CCTV, lahat nagsabing, akala namin may permission ninyo. Pagmulat ko, parang sumabog ang ulo ko sa bigat. Pero mas mabigat pa ang gumising sa akin. Yung wala si Dixie sa tabi namin. Si Mika, nakahandusay sa sahig. Pag-angat niya ng ulo niya, agad siya sumigaw. Ryan! Si Dixie! Nasaan si Dixie? Tumakbo kami palabas ng unit. Sumigaw kami at humingi ng tulong. Nagmadali ang guard. Ay, sir, ma'am. Ito na po yung footage kagabi. Lumabas si Mildred. Hawak ang maliit na maleta. At si Dixie, hawak ang kamay niya. Naka-jacket ang bata. Pero madaling araw. Hindi naman siya umiyak. Hindi nagtataka. Parang tulog, pero naglalakad. Hindi ito si Dixie. Hindi ganito gumalaw ang anak namin. Bakit hindi kayo tumawag sa amin? Ma'am, nagpakita po siya ng papel. Parang sulat na may pirma. Akala namin may appointment po sa doktor eh. Pero yung papel, wala na. Na-misplace, sabi nila. At dito na ako unang kinalabutan ng maalala. Habang naglalakad palabas si Dixie, sandali siyang tumingin sa camera. Blanco. Parang walang buhay sa likod ng mga mata niya. Hindi sumasagot si Amy. Walang scene. Walang typing. Offline lahat. Tinawagan ko yung pinsan, office mate at kapitbahay niya. At isang sagot nila. Matagal na siyang hindi nagpapakita. Hindi na raw siya nakatira doon. Umuwi raw ng probinsya pero hindi nila sigurado. Para siyang nag-evaporate sa mundo.
Hindi ako tumigil. Alam ko somewhere online may baka si Amy. Binuksan ko yung Facebook niya. Mga public post, normal. Travel photos, office outings, birthday greetings. Pero nang binalikan ko yung comments sa mga lumang post niya, doon may tumama. Isang post about salamat sa tumulong 3 years ago. Wala masyadong context. Nakita ko yung isang old comment na hindi niya siguro na-delete. Kamusta na yung kaso? Nagkaayos ba kayo sa barangay? Napahinto ako. Pag-check ko sa profile na nag-comment, taga-Samar. Doon ako nag-scroll ng mabilis sa timeline ng taong yun hanggang sa may nakita akong publicly shared na local news article mula sa isang provincial news page. Ang headline, 7-year-old missing with babysitter. Kumare under investigation. At the bottom of the article, blurred photos of the suspects and the person of interest. Kasama ang pangalan, Imelda S. Han, si Amy yan. Hindi niya sinabi sa akin to kahit kailan. Ni minsan hindi niya binanggit na may batang nawala dahil sa kanya. At yung isa pang comment sa thread, yung hindi niya na-delete. Akala ko ba hindi na mauulit? May bago na naman. Sana naman, makonsensya ka na. Doon kami parehong napahupo. Ito na yung sulitong sagot. May history si Amy at si Mildred. Baka parte rin nun. Sir Ryan, Ma'am Mika, base sa evidence na pinakita nyo, disqualifies as kidnapping. Yung garapon, yung orasyon, yung behavioral changes ng bata, hindi yan simpleng pangyayari. May grupo dito. Isang grupo na umiiwas sa batas. At itong kaso nakita nyo sa Samar, posibleng konektado. Sir, anong grupo to? Bakit bata ang target nila? Hindi pa namin masabi ng diretso. Pero may gumagalang pangalan sa Southern Tagalog. Tinatawag sila ng ilang local informants na mga bantay ng liwanag. Hindi to rehistrado bilang religious group. Pero may pattern sila. Yaya ang entry point. Ina-isolate ang bata. Binibigyan ng orasyon at tinuturuan ng liwanag. At dahan-dahang pinapalayo sa magulang. Yun mismo, Boss J, ang nangyari kay Dixie. Exact same pattern. Hindi to imagination. Ito ay kulto. At hawak nila ang anak namin. Unknown number. Huwag nyo nang hanapin. Malaya na si D. Ryan, initial ni Dixie. D, ang tawag nila sa anak natin. At yung salitang malaya, ilang beses ko nang nabasa sa drawings ni Dixie. Sa orasyon, sa papel na tinago niya. Iisa lang ang ibig sabihin. May plano sila at hindi basta pag-aalaga ang ginagawa nila. Paglingon ko sa police investigator, seryoso ang mukha niya. Sir, ma'am, simula ngayon, full case na to. Hindi lang yaya, kundi isang organized group na to na nangunguha ng bata. May pattern, may structure, at may intel kami sa posibleng kinaroroonan nila sa isang liblib na lugar sa Quezon. Kinabukasan, tinawag kami ng investigador para sa follow-up. Pareho pa kaming puyat ni Mika, pero wala na kaming pakialam. Kung saan kami dadalhin ng kaso, susunod kami. Pagpasok namin sa police office, may nakasetup na mapa, folders at printed CCTV screenshots. Mukhang hindi na ito simpleng case file. Mukhang manhunt na. Sir Ryan, Ma'am Mika, may nakuha kaming intel kagabi. Galing sa isang informant sa Quezon. May nakita raw na babaeng payat, nakapula, may kasamang batang babae na nakajacket sa may terminal ng Atimonan.
Si Dixie? Posible ba yon? Posible. Yung description tumutugma kay Mildred. Pero hindi pa yun ang pinaka-importante. Ano po yun, sir? May sinabi ang informant. May retreat house sa may boundary ng bundok. Hindi siya signage ng legal retreat house. Parang lumang bahay na pinarebrand nila. Pero gabi-gabi, may bata raw na inilalabas at pinapapasok. Napalunok ako, Boss J. Hindi ko alam kung may bukas pa naghihintay sa anak namin. Sir, ma'am, hindi namin kayo pwedeng isama sa operation at delegado. Kukuhain namin ang bata kung nandun. Pero kayo, dito muna. Sir, hindi kami aalis dito hanggat hindi namin alam ang lahat. Hindi po kami upo lang. Kung may kailangan kayong paperwork, statement, kahit ano, sabihin nyo. Sige, magbibigay kami ng update. Pero kailangan nyo muna magpahinga. Wala kayong magagawa kung bagsak kayo sa pagod. Para ako nalulunod ng sarili kong isip. Paano kung lumipat sila? At paano kung huli na kami? Paano kung may gagawin sila kay Dixie ngayong gabi? Pagbalik namin sa kondo, may nag-PM kay Mika. Unknown account. Blanco ang profile pic. At posibleng dummy account. Ang message, familiar ba to? May kasama pang picture. Nung buksan ni Mika yung photo, parang sinuntok ako sa dibdib. Isang blurry na larawan. Gabi. May ilaw ng poste sa likod. At sa gitna, si Dixie. Naka-jacket na dilaw. Katabi niya ang isang babaeng parang si Mildred. Pero nasa likod nila ang isang lumang bahay na may banner na Liwanag ng mga munting kaluluwa, Renewal Center. Han, yan yung description ng pulis. Sino tong nag-PM na to? May pumasok na tawag galing sa isang unknown number. Hindi ko alam kung sisiklab ako sa galit o matutunaw ako. Pero sinagot ko, "Hello? Sino to? Asan ang anak ko?" Sir, hindi ako pwedeng magpakilala. Pero nakita ko sila kanina. Tanghaling tapat. May van na puti. Papunta sila sa boundary ng bayan. Sa gilid ng gubat. Bakit mo kami tinutulungan? May kapatid akong nawala dati. Ganito rin na nangyari. Ayoko nang maulit. Lumapit ako ulit kay Mika. Hawak yung phone ko. Mi, lahat ng leads. Parehong direksyon. Si Mildred, Amy, liwanag ng mga munting kaluluwa, boundary ng gubat at mga batang malaya na. Everything is connected sa isang lugar. At sa loob nun, malamang si Dixie. Han, kahit anong mangyari, hindi tayo titigil. Hindi nila kukunin ang anak natin. Hindi tayo papayag. At doon, unang beses ko naramdaman ang hindi ko pa nararamdaman kahit kailan. Ibang klaseng galit. Galit na naghahanap ng hustisya. Sa puntong to, hindi na lang nila kinidnap ang anak ko. Ginalaw nila ang pagkatao ng pamilya namin. Sir Ryan, may update po kami. May nakakita sa puting van na tumugma sa description nyo. Nasa may kilometer 72, papunta sa isang lumang compound. Hindi siya registered na business, walang permit. Pero maraming report sa amin tungkol sa gabi-gabing may mga dinadala mga bata. Sir, nandun ba si Dixie? Hindi ko pa pwedeng sabihin ng 100% pero malaki ang posibilidad. Please, sir, ibalik niyo ang anak namin. Huwag po kayong mag-alala.
Gagawin namin ang lahat. Pero kailangan yung manatili sa station. Tatawag po kami pag may movement. Ang sakit marinig nun. Pero alam naming tama. Kung sumugod kami, baka mas lalo pang mapahamak si Dixie. Pero habang nakaupo kami sa waiting area ng station, isang tanong ang paulit-ulit na gumugulo sa akin. Bakit bata? Bakit si Dixie? Anong gusto ng kultong to na hindi namin nakikita? Pagdating namin ni Mika sa station, doon kami pinaupo sa isang maliit na conference room. May table, may bottled water at may tissue. At isang malaking tanong, anong gagawin ng kulto sa anak namin? Hindi na namin alam kung anong oras na. Hindi namin alam kung kumain na ba kami. Lahat ng oras, iisa lang iniisip namin, si Dixie. Then, dumating ang investigador. May hawak siyang folder. Hindi niya kami tinignan agad. Bad sign. Sir, ma'am, kailangan niyo munang huminga bago ko sabihin to. Sir, sabihin niyo na. Kaya namin. Mas mahirap yung hindi namin alam. Ano bang kulto to? Anong ginagawa nila sa mga bata? Hindi sila relihiyon. At hindi sila samahang pang-ritual lang. Ang tawag nila sa sarili nila, mga bantay ng liwanag. Originally raw, grupo sila ng mga babae naghahanap ng bagong purpose. Mga naabuso, iniwan, nawalan ng anak o nawalan ng pamilya. Pero habang lumalaki sila, nag-evolve sila sa mas madilim. Anong purpose ang kailangan ng bata? Hindi nila gustong saktan ng bata physically. Pero sa psychologically conditioning nila, ginagawa nilang vessels ang mga bata. Pinakapaubaya sa liwanag. Sa mata, isang konsepto na sila rin ang gumawa. Pero bakit mga bata? Dahil mas madali silang i-manipulate, mas madaling hubugin, at mas madaling burahin ang dating pagkatao. Doon na kami kinilabutan. Hindi dahil sa kulto, kundi dahil ito mismo ang nangyayari kay Dixie nang hindi namin napapansin. Yung mga nakita niya sa kwarto ni Dixie, yung drawing, yung chanting, at yung papel na may orasyon, yan daw ang tinatawag nilang pagsasanay sa pagsunod. Phase 1 pa lang yun. Sa ibang kaso may phase 2 at phase 3. Ano yung phase 2? Paghiwalay sa magulang. Literal na pagkalas sa identity. Madalas sinusundan ng paglipat sa sentro. At ang phase 3? Ano yun? Official indoctrination. Walang pangalan, walang pamilya, walang dating pagkatao. Para silang mga bagitong sundalo ng kulto, pero bata. At lahat to, ginagawa sa loob ng retreat house. Doon mismo kung saan nila dadalhin si Dixie. Lumipas ang isang oras, 2, 3, walang tawag, walang update, walang kahit ano. Si Mika, iyak ng iyak. Ako, pakiramdam ko para may apoy sa dibdib ko. Hanggang sa may pumasok na 2 pulis. Hinihingal. May dalang envelope. Sir, ma'am, nakakuha kami ng isang location. Galing sa drone capture at visual confirmation na undercover. Ang sasakyan na punintorya namin. Yung puting van. Nakita namin na pumasok sa isang lumang compound. At sa footage, nakita namin si Dixie. Lumapit sila sa amin. Tumabi sila. Nilapag nila ang 3 printed images. Sa unang picture, ang puting van sa harap ng lumang bahay. Pangalawa, si Mildred, lumalabas ng van. At pangatlo, ang paa ng batang may suot ng dilaw na rubber shoes. Yung paborito ni Dixie. Yung sapatos na binili namin ng birthday niya. Dixie, anak ko yan! Anak ko yan!
Sir Ryan, Mamika, nahababa si Dixie sa van. Inilalakad nila kapasok sa bahay. Hindi pa sila nagsimula na ritual. Wala pang kandila sa labas. Wala pang gathering. So ang ibig sabihin, may oras pa tayo. Bisa pang update. Maraming babaeng miyembro na sa labas sa compound ngayon. May susundo, namimili at tagaayos. Ibig sabihin, hindi pa rin na sinisimula ng kwarto ng liwanag. Kung may oras man para sumugod, na yun. Magkahanda kami na SWAT-like entry kasama ang local police. Pero kailangan namin ng confirmation. Sir Ryan, handa ba kayong harapin ang kahit anong makita niyo sa loob? Kasi hindi namin kayo pipigilan kapag humabol kayo sa anak niyo. Hindi ako sumagot agad. Tumingin ako kay Mika. Punong-puno ng luha ang mata niya. Kasama namin ang 6 na pulis, isang tactical officer at yung lead investigator. Hindi kami pwedeng sumali sa actual raid pero kailangan daw may mag-confirm kung si Dixie nga ang bata sa loob. Han, papawiin natin si Dixie. Kukuhanin natin anak natin. Sir Ryan, Mamika, ito na po kayo sa sakyan. Di kayo bababa. Pag may nakita kaming bata, tatawag kami agad. Sir, kung si Dixie ang makita nyo, kahit anong mangyari, sabihin niyo sa amin ha. Opo, pero mangako kayo. Hindi kita takbo papasok. Ilikado. Hindi ko na sinagot. Hindi ko kayang mangako nang hindi ko kayang tuparin. Sa labas ng compound, isang malaking bahay na kulay puting kupas. Parang lumang rest house mula pa noong dekada 80. May banner na nakasabit. Liwanag ng mga munting kaluluwa, Renewal Center. Pero ang ilaw sa loob, pula. Hindi pang retreat, pang ritual. At sa mismong pinto, may nakapaskil na kahoy na mata na nakaukit. Parang yung nasa drawing ni Dixie. Han, yan yung sinasabi ng doktor. Yung mata, yan yung liwanag. Okay team, listen. Entry team, sa kaliwa ng bahay. 2 units sa likod. 1 flashlight per person. No loud entry unless necessary. We secure the children first. We have 1 minor confirmed. Female, around 7 years old. Yellow jacket. If visual confirmed, notify the parents ASAP. Nanginginig ang buong katawan ko, Boss J. Parang anytime, pwede akong atakihin sa puso. Nagsimula ang raid. Positions. Breaching in 3, 2, 1. Police! Biga kayo! Huwag kayong gagalaw! Dapa! Nasa loob kami ng van, pero kahit sarado ang pinto, rinig namin ang kaguluhan sa loob. May babaeng nagsisigawan. May nagdarasal, may tumatakbo, may umiiyak. At yung pinakatumago sa akin, isang batang humagulgol. Dixie! Anak! Mi, wag kang lumabas. Pero sinigaw na namin, kahit alam namin hindi pa kami dapat makialam. Sir, hanapin niyo anak namin. Hanapin niyo si Dixie. Sabi ng pulis, pagpasok daw nila, amoy langis, amoy kandila, amoy parang lumang templo. May mga babae sa sahig, nakaputi, nakapiring, sabay-sabay na nagcha-chant. Bantay ng liwanag, palayain ng mga mata, palayain ng mga bata. Paglabas nila sa main hall, may 3 bata, nakatayo, tahimik, pero wala si Dixie. Team leader, nakita na namin ang silid. Silid na walang bintana, pader na may ukit ng malaking mata, kandila sa sahig, at lumang kama. At sa gilid nun, may bata na kaupo, nakatsakad na dilaw. Copy. Bring her out. Now. Sir Ryan, Mamika,
Nakita na namin si Dixie. Here she is. She's safe. Mama, Papa, ayoko na. Ayoko na doon. Anak, ang baby ko! Hindi ako nakagalaw sa una. Para ako nanlambot. Pero nung nasa braso ko na si Dixie, doon tuluyang bumigay lahat. Inakap namin siya, hinalikan, pinahira ng luha yung mata niya. At may sinabi siya, boses niya, nanginginig. Pa, Ma, sinabi nila hindi nila daw ako mahal. Kaya dadalhin nila ako sa liwanag para maging bagong anak. Boss Jay, parang binunot yung puso ko. Yung pinaka-pininiwalaan ng anak namin, na mahal namin, pinalitan nila ng kasinungalingan. Sir, ma'am, nahuli namin si Mildred. At yung isang tumatakbo palabas ng likod ng pinto, si Amy. Sa unang beses, nakita ko ulit si Amy. Hindi na siya yung masayahing kumari namin. Iba na siya. Parang walang pakiramdam. Parang ibang tao. Pero nung napadaan siya sa harap namin, nakapiring pa dahil sa pulis. Nakangiti siya. Yung ngiti niya, may ibig sabihin. Hindi pa tapos to. Tinawag namin ng pulis. Tinawag namin ng social worker. At dinala si Dixie sa ospital. At doon nagsimula ang pinakamahirap na bahagi, hindi yung pag-rescue, kundi yung pagbabalik ng dati niyang sarili. Pagdating namin sa ospital, parang doon lang kami nakahinga ng kaunti. Pero hindi safe ang pakiramdam. Parang pahinga lang before the next storm. Si Dixie, nakadikit kay Mika. Hindi bumibitaw kahit isang segundo lang. Ayaw magpatingin sa kahit sinong nurse. Ayaw magsalita. Tingnan ko yung mga mata niya. Hindi na yung masigla, yung malikot, yung curious. Parang puno na ng takot. Pagkalito, parang may tinanggal sa loob niya na dapat ay nandun. Sir Ryan, Ma'am Mika, una po sa lahat, safe si Dixie. Walang signs ng physical abuse. Walang malalim na sugat. Pero ano, Doc? she has signs of acute trauma. Yung klase ng takot na hindi biglaan pero paulit-ulit. Consistent. May mental condition yung mga phrases na siyang inuulit. Nag-blur out sa misa na susunod lang, huwag kasagot, huwag kalaban, at may liwanag. As edad lang yan, hindi normal yun. By the way, sir, may gusto na mapunta sa inyo. Kailan huli nagpakita ng strong emotional reaction sa Dixie bago mawala? Tumingin kami ni Mika sa isa't isa. Yung huli naming pagtatalo, sumigaw siya sa amin. Tapos parang siya mismo nagulat sa sinabi niya. Tapos biglang parang nagbago yung ugali niya. Parang hindi na siya. Well, I guess that's part of it. May kinatawag na identity distortion. Laro sa mga bata. Kung paulit-ulit na pinapauli sa kanya yung mga linyang yun, malamang magkaroon siya ng internal conflict. That's why she became hostile to you. Hindi dahil masama siyang bata, kundi dahil inagaw siya ng kulto sa isip niya bago pa sa physical hatawan. Habang nag-uusap kami ng doktor, sumilip si Dixie mula sa gilid ng kortina. Nakapikit yung isang mata niya. Parang pagod na pagod. Pa, Ma, sigurado kayo? Anak niyo ako? Boss J, yung tanong na yun, parang binabaryan ng puso ko. Hindi yung kulto ang pumatay sa akin, hindi si Mildred, hindi si Amy. Yung mga salitang nanggaling mismo sa anak ko. Yung pag-aalinlangan kung totoo ang anak namin siya. Anak? Oo. Oo, anak. Ikaw ang anak namin.
Mahal na mahal ka namin. Wala nang mahalaga kundi ikaw. Akala ko po, sabi nila, hindi niyo daw ako mahal. Sir, ma'am, gusto naming tulungan si Dixie emotionally. May traumatic indoctrination siyang pinagdaanan. Pero reversible yan, lalo kung bata pa. Kailangan niyo ng child psychologist, routine stability, constant reassurance, zero contact sa kahit sinong involved sa grupo. At higit sa lahat, dapat wala ng bagong yaya. Kayo muna ang primary caregiver niya. At least for the next 6 months. Kahit hirap at kahit pagod, kahit halos wala kaming tulog, lahat susundin namin. Hindi kami allowed makita si Mildred, pero kinwento ng pulis ang interrogation. Si Mildred daw, walang pagsisisi, walang takot at walang pag-amin. Pero may sinabi siya, nagpatayo ng balahibo kahit ng mga pulis. Hindi ko siya kinuha. Tinawag siya na liwanag. Ayaw niyo lang makinig. At nang tanungin kung sino ang leader, ngumiti lang siya. Hindi niya siya mahanap kasi nasa mga bahay niya na siya. Kahit sinong pulis, hindi mahuhulaan kung ano ibig niyang sabihin. Metaphor ba? Dahil maraming miyembro? O dahil may kakampi silang hindi namin alam? Pero isa lang ang alam namin. Maaring ang tapos na sila kay Dixie, pero hindi pa tapos ang kultong ito. Kinarga ko si Dixie papunta sa kotse. Nakatulog siya sa balikat ko. Pagod na pagod sa kakaiyak. Pagdating namin sa kondo, si Mika, kahit sobrang pagod, nilinis ang buong kwarto ni Dixie. Tinanggal lahat, mga drawing, papel, unan, blanket, lahat na may kinalaman kay Mildred. Palit lahat, bagong bedsheet, bagong unan. Tapos hawak-hawak namin si Dixie hanggang makatulog ulit. Sa bihirang pagkakataon, nakaramdam kami ng safety. Konti lang pero sapat para makahinga. Makalipas ang ilang araw, nagkaroon ng mga panaginip si Dixie. Sumisigaw siya. Huwag niyo akong kunin. Ayoko sa liwanag. Ayoko sa iRoom. Mama, Papa. Mabilis kami tumakbo ni Mika at humiga sa tabi niya. Niyakap namin siya. Don't worry anak, safe ka. Nandito na kami ni Mami. Hindi ka nila makukuha. Nandito kami. At unti-unti, bumaba yung panic niya. After several therapy sessions, may final diagnosis si Dixie. Acute post-traumatic stress with suggestion-induced anxiety due to trauma, manipulation, and mental conditioning. At sabi ng doktor, she can recover. Kids are resilient. But you must be patient. This will not only take weeks but probably months. Boss J, ilang buwan na lumipas mula nang mabawi namin si Dixie. Akala namin pagkatapos ng raid, ng ulihan at lahat ng iyakan, tapos na ang kwento. Pero ang totoo, hindi natatapos ang mga kwentong tulad nito. Tumitigil lang, panandalian. Si Dixie, unti-unti na bumabalik sa dati. Mas maingay na, mas malikot, at mapagbiro na ulit. Pero may mga araw pa rin na bigla siyang nag-iiwas ng tingin. Kapag nakabukas ang ilaw sa hallway o kapag may narinig siyang pagbulong sa hangin galing sa bintana. Hindi na siya natutulog mag-isa. Hindi pa. Pero bawat progress niya, parang miracle na sa amin ni Mika. Tumawag ang officer na humawak ng kaso. Sir Ryan, gusto lang namin i-update kayo. Yung ilang miyembro ng grupo, nasa custody na namin.
Si Mildred at Amy, nakakulong na. Pero yung leader, wala pa rin. Marami raw satellite locations. Marami raw may alam pero takot magsalita. Hindi na ako nagulat. Alam ko namang hindi simpleng grupo yung ganon. At alam ko rin, kung na-train sila para kumuha ng bata, may iba pang nag-uutos. Isang linggo bago ibaba ang kaso ng court, may sinabi raw si Amy sa isang social worker. Hindi namin ito narinig in person pero inabot sa amin na report. Nakasaad doon, Hindi pa tapos ang liwanag. Marami kami. At may mga bahay pa kaming binabantayan. sa baba ng report, may naka-footnote. Subject refused to elaborate. Repeated the phrase. Hindi namin sila kinukuha. Sumusunod lang sila. Ilang araw lang ang lumipas. May natanggap akong anonymous email. Walang subject, walang pangalan. Isang sentence lang ang laman. Hindi lahat ng yaya ay dumarating sa bahay nyo. Yung iba, nasa paligid nyo na noon pa. At attached, isang lumang picture. Picture namin ni Mika. Yung birthday ni Dixie 2 years ago. Bago pa man namin makilala si Amy, nasa background ng picture, isang babae nakapula, malabo, nakatayo malapit sa gate. Mukhang familiar. Mukhang si Mildred. Pero 2 taon bago namin siya officially na nakilala. Dahil sa sobrang stress at takot, nagkaroon ako ng tinatawag na post-traumatic stress response with paranoia tendencies. Ayon sa doktor, normal ito sa magulang. Hindi kahinaan. Natural reaction natin sa trauma. Pinainom ako ng mild medication para makatulog, para marelax ang utak ko, at para mabawasan ang sobra-sobrang pag-overthink. At sa wakas, unti-unti na ako nakabalik sa normal. Pero hindi yung lumang normal. New normal na. Lagi na ako nag-check ng pintuan, tumitingin sa CCTV bago matulog, at sumisilip sa bintana bago ko buksan ang pinto. At bantay sarado na si Dixie. Hindi dahil paranoid lang ako, kundi dahil totoo ang panganib na pinagdaanan namin. Isang gabi, habang inaayos ko ang kumot niya, bumangon si Dixie. Nakapikit pa yung isang mata, pero sinabi niyang, Pa, "Oh, anak." Yung mga bantay, sabi nila, hahanap sila ng ibang bata. "Anak, safe ka na. Hindi ka na nila makukuha." pero pa, Napatingin siya sa bintana. hindi pa sila tapos. Kasi marami pa silang yaya. Boss J, sa ngayon, okay na si Dixie. Nasa therapy. Masaya na ulit. At ako, umiinom pa rin ng gamot pero humuhupa na yung mga gabi na hindi ako makahinga. Si Mika, mas alerto na, mas protective at mas matapang. At yung kulto, nasa kulungan yung 2, pero yung iba, hindi namin alam. Pero ang sigurado, hindi na namin tatanggapin ang kahit sinong yaya na hindi namin sariling kilala. Hindi na. Kailanman. Ang pangalang Bantay ng Liwanag, hindi na namin inulit at hindi na rin namin inisip. Pero sa tuwing may kumakatok sa pinto, kahit na hindi namin naasahan, may konting takot na nagigising ulit. Maraming salamat po Boss J at Isip na Ligaw Horror sa pagbasa ng kwento ko. Sana ay maging leksyon po ito sa ating lahat. Magandang gabi po at God bless. Kung nagustuhan mo ang kwento, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe na rin para sa mas marami pang kabaliwan at kababalagahang kwento dito sa
Isip na Ligaw Horror. May nakakakilabot na kwento ka rin ba o karanasan na mahirap ipaliwanag? Ipadala sa amin sa isipnaligawhorror@gmail.com at baka ikaw na susunod na feature sa aming next episode.